Okay, so para sa tutorial na ito, ang gagawin natin is magke-create tayo ng program dito sa Java wherein kukunin natin yung largest and second largest number na ibibigay ng user natin. So, ang unang gagawin lang natin is since manggagaling sa user yung magiging mga numbers natin, so gagawa lang tayo ng scanner natin dito. So, sa scanner natin, meron tayong variable na gagamitin para mabasa yung user input natin. Now, para magamit natin yung user input, gagamit tayo ng variable na input para sa scanner mismo. So, to create yung whole scanner natin, kailangan nating i-declare yung new scanner. And then, sa loob, mapapansin nyo, meron tayong opening and closing parenthesis. So, dyan natin ilalagay yung tinatawag natin na system.in para gumana yung mismong scanner natin. So, automatic sa VS Code kapag nilagay niyo yung scanner, ilalagay niya yung import ng library ng scanner natin. So, ngayon we are able to accept yung magiging user input natin. And next na gagawin naman natin is to prompt yung user natin to enter yung number of elements para sa magiging largest and second largest natin. So, first na kailangan natin gawin is gagamit tayo ng system.out.print. So, dito, ito yung ginagamit natin for printing. So, yung system.out.print. Then, after nun, meron din siyang opening and closing parenthesis. Sa loob niyan, lalagyan lang natin siya ng double quotation. So, quote and quote. So, kung mapapansin nyo, meron siyang S kasi po ang gagamitin natin ay string. Now, ang gagawin lang natin is we will prompt yung user natin to enter yung number of elements. Okay, so para malaman natin kung ilang number yung ilalagay ng user natin, yung magiging scope niya. So kapag naglagay siya dito ng, for example, 5, so makakapag-insert siya ng 5 number. So again, dynamic yan, so pwedeng 10. So 10 numbers yung ilalagay niya. So depende yon sa magiging user natin. Then, since gagamit tayo ng scanner, so magkakaroon tayo ng variable dito para ilagay yung number na ilalagay ng user dito. So since number yan, walang decimals, so ang gagawin natin is gagamit tayo ng data type na int, short for integer, and then ang variable natin will be n, short for numbers. Then equal lang natin siya, and then tatawagin natin yung scanner natin which is si input. And then si input ay magkakaroon lang tayo dito ng next int. So next int kasi nga integer yung gagamitin natin. So yun yung magre-receive ngayon ng user input natin. Kaya kapag rinan natin yung program, yan, pwede ka maglagay ng 5, then mag-end yung program mo. Pwede ka rin maglagay ng any number, example 100. So i-receive ng input natin yan. Yung 100 na yon malalagay siya sa end. Pero if we remove yung code na to, ang mangyayari is magpiprint lang tayo. So, enter number of elements. And we are not able to input any numbers noon. So, that's why, very important na ilalagay natin yung variable natin and then yung mismong scanner natin to read yung user inputs natin. Okay, so next part na gagawin natin is magkakaroon tayo dito ng if condition. So, sa if condition natin, titignan lang natin kung ang ilalagay ng user natin is less than sa 2 numbers. Kasi if less than siya sa 2 numbers, hindi natin makukuha yung second largest number among sa mga numbers na ibibigay niya. So, dito, yung if natin, kailangan ma-check natin if yung array natin is or has less than 2 numbers. So, yun yung i-check natin, no? Impossible kasi
na makita natin yung second largest kung less than 2 yung ilalagay niya. So, gagawin natin if, then yung if natin meron siyang opening and closing parenthesis. Since ang number dito 'pag naglagay si user papasok siya dito, si n yung kukunin natin. So, sasabihin natin na if yung n natin ay less than siya sa 2, so maglalagay lang tayo ng print dito. So, opening and closing, kukunin niyo yung part na 'to, and then maglalagay tayo dito ng value sa loob. So, if ever na yung user natin nilagay niyang number dito ay 1, so magra-run yung if natin kasi less than to 2 yung nilagay niya, ipapakita natin sa kanya -1, for example. And then, ang gagawin natin, ire-return natin yung program na 'to. Ibig sabihin, i-stop na natin or exit yung mismong program natin. So, basically ito yung part na chine-check niya kung yung number natin is greater than ba siya sa 2, 'no, so pataas. So, ito yung magiging condition natin doon. Now, since gagamit tayo ng array, so sa array natin is magkakaroon tayo ng int, then yung box natin. Since array ito guys, so automatic meron siyang box. And then, after nun, ang next na gagawin natin is we will declare yung variable natin para sa array. In this case, yung pangalan ng variable natin sa array will be numbers, and then equal natin siya sa new int, or which is sa array natin. Now, since numbers ito, kakailanganin natin ng size ng mismong array natin. So, yung size na yon manggagaling siya sa n. So, siya yung ilalagay natin dito. Okay, so mapapansin nyo na wala na yung red. So, ano yung nangyayari? Kasi nga, di ba, kapag naglagay ka ng 5 dito, yung 5 na yan, papasok siya sa n. Then, si n ngayon yung i-check natin if less than ba siya sa 2. If greater than siya sa 2, eto yung mangyayari ngayon. Yung numbers natin, pwede siyang mag-receive ng 5 numbers. Yan. So, ibig sabihin ngayon, yung array natin, meron siyang 5 slots para sa mga numbers. Now, next is, after natin magawa yon, ang next naman na gagawin natin is maglalagay ulit tayo ng system.out dito or yung for printing natin. Pero papalitan natin yung nasa loob. Lalagyan natin siya ng double quotation. So, sa double quotation natin, ang gagawin ngayon natin dito is ilalagay natin yung word na enter. Okay, so kasi sasabihin natin na enter yung magiging size ng number natin and then integer. So maglalagay ka ng plus and then sasabihin natin dito yung size and then quotation ulit, integers. Okay, so ibig sabihin kung ang n mo ay 5 siya, ang magiging output natin dito, enter 5 integers. So, yan ngayon yung magiging output natin. Saan manggagaling yung 5? Dito sa n. Paano nakuha ni n yung 5? Manggagaling po yan sa input ng user natin na papasok sa mismong n natin. Okay, so, yun yung part ng mismong system.out natin. So, run lang natin siya. Check natin. Pag naglagay ka ng 5, so yun, mapapansin nyo, enter 5 integers. Ang problem, hindi pa tayo nakakapag-input ng 5 numbers. So, yun yung isa sa magiging next task natin ngayon. So, sa baba nito, ang gagawin natin is gagamit tayo ng tinatawag na for loop or yung looping natin. Kasi through for loop, doon lang natin mananavigate yung 5 arrays na meron tayo. Now, sa for loop natin is meron siyang data type na int, and then meron siyang variable na I. And then equal natin siya sa 0. So, ito yung paunang value ng mismong for loop natin. Then, semicolon lang natin siya. And then, after nun, magkakaroon tayo ng I is less than to n, semicolon,
I plus plus, then semicolon. Oops, then curly bracket pala, yan. So, ano yung mga code na nandito sa loob? So, lagi niyong tatandaan sa for loop, eto yung start ng counting natin. So, start, eto naman yung end, eto naman yung increment, yan. So, ibig sabihin, ang start ng counting natin sa for loop ay manggagaling siya sa 0. Matatapos naman yung counting natin sa for loop sa less than n. Remember, ang n natin, ang value niya ay 5, for example. So, 0 hanggang 5 yung counting natin dito. So, ang next naman na gagawin natin dito sa loob ng mismong for loop natin, tatawagin natin si numbers, and then next step will be yung I natin. Okay, bakit si I? Kasi nasa loob tayo ng for loop at ang variable natin dito ay I siya. So remember, kapag array yung tatrabauhan natin, meron tayong tinatawag na value at saka index. So sa value natin, let's say for example, naglagay nga ng 5 integer yung user natin. Let's say sabihin natin 10. So ang index nito will be 0 siya. And then meron kang 20, ang index naman nito ay 1. Tapos meron ka naman 30, index naman nito ay 2. And then 40, meron ka namang index na 3 dito. Then 50, ang index naman niya ay 4. Okay. So ang for loop natin guys, dito siya gumagana sa mga indexes natin. Now, since sabi nga natin yung I natin is naka-equal siya sa 0, so ibig sabihin ang for loop mo ngayon ay nandito siya. Yan. So nasa value siya ng 10. And ang for loop mo ay I. So eto yon. Now, magle-less than tayo into n. N, so ang mangyayari 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so bakit hanggang 4 lang siya at bakit tayo nag-start into 0? Kasi naka-initialize po yan sa mismong program natin. And ang ating indexes po, it always start with 0. So hindi po siya nag-i-start sa 1. Okay? So yan yung mechanics ng for loop ngayon natin. Now, next part ng program naman natin is equal natin siya sa tinatawag natin na input, and then gagamit tayo ng next int. Okay? So, next int guys, kasi yung numbers natin ay integer po siya. Kaya next int yung ginagamit natin. Now, if iraran natin yung program, maglalagay tayo dito ng 5. Then, yan, pwede na tayo mag-enter ng 10, 20, 30, 40, 50. So, mapapansin nyo, mag-end yung program natin kasi 1, 2, 3, 4, 5. 5 numbers lang yon. Pero ang indexes natin, nag-start siya sa 0. So, 0, 1, 2, 3, 4. So, eto yon yung mga nilagay natin. Okay, so ngayon, we can accept yung kung gaano karami yung number na i-receive. Let's say, for example, number of elements, sabihin natin 7. So, enter 7 integers. So, sabihin natin 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 70. So, mag-i-end yung program natin. So, it depends kung ilang elements yung gusto nating i-accept. So, yun ay nakadepende ngayon dito sa magiging input at sa for loop natin. So, ngayon, we can accept yung size ng elements natin. Then, we can enter yung mga numbers sa elements natin. Since ang pinakatrabaho natin ay kunin yung largest and second largest, so dito sa baba, ang gagawin natin is magka-create tayo ng variable na int largest. Tapos, equal natin siya sa integer. Equal natin siya sa tinatawag natin na integer dot minimum value. Yan, and then semicolon. Then, magkakaroon tayo dito ng int, sabihin natin, second largest. Then, equal natin siya sa integer dot
minimum value, then semicolon. So, ang integer guys, meron siyang minimum value na negative 214, 74, and etc. Yan. So, yan yung minimum value ng mismong integer natin. So, hindi ko siya kabisado lahat. Pero yan, yung mga numbers niya. Now, yan ngayon yung paunang value ng largest and second largest natin. So, ang pinaka-trabaho is find yung largest and second largest natin. So, para mahanap natin yan, ang gagawin natin is magkakaroon naman tayo ng another for loop. Kasi, since we can accept multiple value, kailangan ma-read din natin yung multiple value na yon. So, para ma-read natin siya, ang next na gagawin naman natin is gagamit ka ng for loop dito. So, sa for loop, again, meron siyang data type na int, and ang I natin, equal natin siya sa 0. And then, ang I natin is less than natin siya sa n. Then, I plus plus. Oops. Yan. Okay, so after nun, sa loob ng mismong for loop natin, magkakaroon tayo ng tinatawag na condition. Ang condition natin is mag-if tayo dito, sasabihin natin numbers, tapos since nasa loob ka ng for loop, meron kang bracket dito. So again, nasa loob ka ni for loop, so gagamit tayo ng I dito para ma-check out lahat ng values na ilalagay ng user natin. Now, next with that, sasabihin natin is greater than sa variable na largest. Okay? So, ano yung ibig sabihin nito? Chine-check natin dito if yung current number natin is bigger than the largest number. Remember, ang largest number mo, ito yung value niya. At yung number natin, unang value niya, yung 0 ay 10 siya. So basically, ang tinitingnan ngayon natin dito, yung 10 ba ay greater than sa negative 21474? So, ibig sabihin yan, true yan. So, okay, after natin makita kung largest ba yung numbers natin sa largest, ano yung next step na gagawin natin? So, yung next step is gagamit tayo ng second largest na variable, tatawagin natin siya, equal natin siya kay largest. Bakit? Kailangan kasi nating kunin yung largest and then ipasa yung susunod na number sa second largest natin. Kasi among the numbers guys ay pataas. So kung ito yung unang value mo, obviously ito yung largest. Pero pag pumasok na ito na yung magiging largest. So si 10, ipapasa natin siya kay second largest. Now, kapag naman pumasok na si 30, yung 10 na ito, papalitan natin siya into 20 kasi ito na yung second largest natin. So, ganun yung magiging mechanics ng program natin dito. Now, after that, ang gagawin ngayon natin na next is tatawagin natin si largest. After natin matawag si largest, equal ngayon natin siya kay numbers natin. So, para mapasa natin yung mga value na yon. So, ito, para siya sa update na largest number natin. Dito naman, ang gagawin nito is to move yung current largest value natin. Yan. So, kumbaga, kung ang 10 natin is greater than siya dito sa negative 21 natin, yung 10 na yan, ito yung magiging largest natin. Now, the next value is 20. So, ang mangyayari, ang next condition naman natin is 20 greater than sa 10. So, kung magiging true yan, etong 10 dito, mamumove siya dito, ang magiging value natin dito will be 20 na. Kasi yun na yung largest natin. So, ganun lang yung pinaka-part ng if condition natin dito. Now, ang gagawin na ngayon natin is magkakaroon tayo ng else condition dito. Or
sabihin natin na else if para magkaroon tayo ng mai-set up natin yung magiging condition natin. Now, sa else if natin, ang gagawin naman natin ay titignan natin dito if yung number natin, kasi baka hindi naman kasi greater yung susunod na mga numbers. So, ang gagawin natin, i-call out natin si numbers. And then, ang next is, greater than natin siya kay second largest natin. Yan. Tapos, gagamit tayo ng AND operator dito. No? And then, call out natin si largest ngayon. And then, after natin siya ma-call out, not equal sa largest natin. Okay? So, dito, chine-check lang natin if the number is not the largest but is still greater than sa current second largest natin. So, ganun lang yung part ng program na to. Now, ang gagawin ngayon natin dito is, syempre, isa-set up lang natin si second largest. Equal lang natin siya kay numbers natin. Then, semicolon. Okay, so after nito, sa baba ng magiging for loop natin. Okay, so sa baba ng for loop, ang gagawin naman natin is titignan natin dito if yung second largest number natin is never change, no, sa mismong minimum value natin. So, it means no, there is no second largest number. So, kumbaga, kung walang largest number, magpiprint lang din tayo ng validation natin. So, next is magkakaroon tayo ng if. So, tatawagin natin si second largest natin. So, after nun is equal natin siya sa mismong integer natin. That minimum value. Then, opening and closing natin siya. Okay. So, ngayon, if yung number na to is hindi siya nag-change or wala namang second number, let's say for example kasi, pwedeng i-input ng user natin yung 1, 1, 1. So, kung titignan mo, wala namang second largest number dito. 'Di ba? So, ito yung chine-check niyan, yung if condition na yan. Ngayon, if wala naman, ang gagawin natin, magpo-prompt tayo sa mismong user natin. Sasabihin natin sa kanya na magre-return tayo ng -1. Bakit? Kasi wala namang second largest number among sa mga in-input niya. Now, let's say sabihin natin na meron naman no na second number, let's say for example naging naging 20, naging 10 at naging 1 yan. So, ito yung first largest, ito naman yung second natin. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ulit ng system.out. Tapos, ang next, isasabihin natin sa kanya na second largest number. And then, magpa-plus tayo dito. Tatawagin natin si second largest number natin. Kapag ganito yung input niya, ibig sabihin kasi dito, ito yung largest mo, ito yung second. Okay, so ito yung ipiprint natin nun. Pero pag nag-stay siya into 1 at saka 1, ito yung ipiprint natin, -1. Ibig sabihin kasi nun, wala namang in-input na second number. Largest yung mismong user natin. So, i-close lang natin yung mismong input natin. Okay, so i-run lang natin siya. So, let's say for example, 3. So, lagay tayo ng 1, 1, 1. So, mapapansin nyo, ang output natin ay -1. Kasi wala namang second largest sa mga 1, 1, 1 na yan. So, kapag nilagay natin ay 5, and then 10, 20, 30, 40, 50.
So, ang second largest number natin ay 40. So, eto siya. Kasi ang largest mo ay 50, ang second mo naman ay 40. So, yan yung finding yung second largest number natin using yung mga conditions na meron tayo dito.